We are here to commemorate a very unique person, nationalist leader and social reformer, founder of the Socialist Party in the Philippines, Mr. Pedro Abad Santos. We recognize him as a very important figure in our history. Naging revolutionary siya, then nagturo siya, naging abogado, naging bahagi ng pamahalaan. And then later in life, mas lumalim yung kanyang relasyon sa masa, yung kanyang pag-advocate para sa mga manggagawa at mga magsasaka. January 31, 2026, we are here to commemorate a very unique person, 150th birth anniversary of nationalist leader and social reformer, founder of the Socialist Party in the Philippines, Mr. Pedro Abad Santos. I'd like to acknowledge the three speakers here. First, I'd like to acknowledge that this great idea was suggested by Mr. Red Constantino here of the Constantino Foundation. He's the grandson of the great historian Renato Constantino. The books everyone in the Philippines should read the history. And then, of course, beside him is from the Abad Santos family and a historian also and filmmaker, Desiree Ann Cua Benifayo. Later on, he will speak all of them. And then the one on the right, our important historian, Mr. Eufemio Agbayani III from the National Historical Commission of the Philippines. We'd like to invite Mr. Eufemio Agbayani III. He is a historian from National Historical Commission of the Philippines. Thank you for supporting this event. Thank you very much, Mr. Lee Flores, and magandang araw po sa ating lahat. Siguro po yung magiging opening statement ko po ay banggitin lamang kung ano po ang mga ginawa ng National Historical Commission of the Philippines para gunitain ang ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Pedro Abad Santos. And before that, we recognize him as a very important figure in our history dahil doon sa kanyang selfless na paglilingkod sa bayan bilang isang first as an abogado, teacher muna. Actually, before that, revolutionary. Ang dami niyang roles. I'm so sorry. So, naging revolutionary siya, then nagturo siya, naging abogado, naging bahagi ng pamahalaan. And then later in life, nung mas lumalim yung kanyang relasyon sa masa, yung kanyang pag-advocate para sa mga manggagawa at mga magsasaka. And that is why sa San Fernando City, sa Pampanga, meron siyang bantayog and historical marker at doon po ginanap yung isang wreath-laying ceremony noong January 29. The day before po, January 28, nagkaroon po ng commemorative lecture with Dr. Ian Christopher B. Alfonso sa UP Diliman. Tinalakay po dito na si Pedro Abad Santos ay bahagi ng kanyang milieu sa Pampanga na napakaraming active movements na nag-advocate para sa masa. Although initially mayroong religious angle ito, mga Gabinista, si Apo Ipe or Felipe Salvador. Pero later on, yung kanyang exposure sa ideyang Marxista ay nakatulong para lalo niyang i-advocate yung kapakanan ng mga manggagawa sa kontekstong Pilipino. So, self-taught itong si Pedro Abad Santos, and may biography nga kami na nagsabi daw doon na he went to Moscow and there he learned about Marxism, pero it turns out, sabi ni Luis Daruk, hindi daw yun totoo. And then today, kaya po makikita niyo po may mga magagandang tarps. This is part of our commemoration na tinatalakay natin, especially kasama po kayo sa media, yung buhay ni Pedro Abad Santos. And we're very thankful po sa Kamuning Bakery Cafe, kay Mr. Wilson Lee Flores at kay Sir Renato Redentor Constantino for helping us po to organize this forum as part of the commemoration, and especially because it's actually today that he is 150 years old. And nagpapasalamat din tayo kay Ma'am Desiree Ann Cua Benifayo for
also assisting us and being with us ngayon po sa ating Pandesal Forum, and because she wrote a lot about Pedro Abad Santos as part of the family. Yun po, maraming salamat po. Next, imbitahin natin si Miss Desiree Ann Cua Benifacio, award-winning book author. May ginawa siyang libro about the late Chief Justice Jose Abad Santos, the younger brother ni Pedro. She will explain that. Filmmaker and also representing the Abad Santos family. To give us an overview, anong history of Pedro Abad Santos, why is he still relevant and important, history and to our politics. Welcome. Thank you, Wilson. So, maraming salamat sa pagbuo itong Pandesal Forum about Pedro Abad Santos. I'm very, very happy that light is being shed on the other Abad Santos. We know of Jose Abad Santos, but we know very little of Pedro Abad Santos, di ba? Siyempre, after the war, nagkaroon din ng rape. So, hindi talaga siya napag-usapan, di ba? Ang dami. Siguro, masasabi kong I'm blessed to be married to an Abad Santos. Bali, yung asawa ko po ay apo ni Pedro Abad Santos. Apo niya sa kapatid. So, grand-nephew yung asawa ko. Kasi hindi naman siya nag-asawa, di ba? Because, no, ang daming ganap ng buhay niya. Ang daming ganap. Tapos he was always, medyo nasa kabilang side ng batas, ganyan. Kaya he found it unnecessary to bring, a wife and children doon sa kanyang sa kanyang buhay kasi magiging may exposed lang sa danger. So siguro yun yung sasabi ko, blessed ako dahil I was able to get a lot of family information, things that nobody knew, things that weren't written in, newspapers and articles and books. So yun siguro yung maswerteng part nun. Dami ko nalaman because I interviewed my mother-in-law and yung mga kapatid niya. Sa kanila kasi tumuloy si Pedro sa bahay nila. So yung lolo po ng asawa ko, si Quirino Abad Santos, is the younger brother. So he has his house in San Fernando, and alam naman natin na si Pedro nire-represent yung mga toiling masses and the peasants and the farmers, and hindi ho siya sumisingil. Pro bono ho lahat ng legal services niya. So in other words, wala siyang pera. So kinupkup po siya nitong younger brother niya who is Quirino, and Quirino provided everything. Inopen niya yung house niya, doon yung parang kumbaga naging law firm ni Pedro and Quirino. Doon po, kinakwento sa akin ng mother-in-law ko, araw-araw ang haba ng pila ng farmers, all seeking legal advice. Lahat po yan tinututukan ni Pedro, and he had like a group of young lawyers then who helped defend the farmers. So ang ganda po nung mga family stories, kaya nung sinusulat ko po yung libro ko about Jose Abad Santos, ito po yun, laging. Hindi ko magawang hindi siya isama. Dahil nakita ko in my research na hindi sila, ano tawag dyan, parang isa sila eh. Kasi si Jose, all his, kumbaga yung naging kaugalian niya and character niya is because of the family. And I would say because of his older brother, Pedro. 10 years apart po sila. So parang si Jose Rizal at si Pasiano, di ba? 10 years apart. Parang feeling ko talaga may kaugnayan, may connect eh. Oo, di ba? So parang sinasabi ko, how Pasiano was to Rizal was how Pedro was to Jose Abad Santos. And in fact, nung kinuha ni Quezon nung Commonwealth na, Jose Abad Santos was plucked out of the Supreme Court para maging Justice Secretary niya. Precisely because he was pushing for the social justice programs niya, di ba? And he knew that the Abad Santoses had the right heart in, to help the masses. So, natutuwa talaga ako na may nagsished ng light ngayon kay Pedro kasi parang hindi siya masyado kilala, and when in fact, ang dami niyang ginawa. After the war, minalas lang tayo dahil nagkaroon ng World War II. So, ang daming naputol na mga sana naging magagandang programa. But after the war, a lot of the tenancy laws and pag-share ng farmers and because due to his work previous to the war,
And yeah, dapat lang talaga na, light should be shed on him, his legacy, and the work that he did so that, medyo natulungan talaga yung mga farmers natin after. Thank you, Ms. Benipayo. Last but not the least, Mr. Renato Redentor Constantino, nickname niya Red, Managing Director of the Constantino Foundation, and a respected environmentalist. He will give a reaction and also about his thoughts regarding the outstanding Pedro Abad Santos. Well, A big thanks, first of all, to Kamuning Bakery. No? The last time I was here, I said the same thing. I think it's important to repeat it as often as possible. Kamuning Bakery is a house of memory. Nakakaalala siya sa panahon na maraming hindi madalas makalimot dahil ang bayan natin malilimutin. At kinagagala ko na pagkatapos ng press event about Pinkian, about Emilio Jacinto, may Pedro Abad Santos na naman. Bakit mahalaga? Unang-una, lahat ng nasa silid dito, nakakaalala, kilala ang pangalan ni Lacambini, ni Gregoria de Jesus, Oriang. Kilala si Emilio Jacinto, Pinkian, si Dimasilaw. Magkababata lang naman sila nila Pedro Abad Santos. Pinanganak ng 1875, yung naunang dalawa. Si Don Perico, pinanganak 1876. Original na Katipunero at lumaban sa mga Kastilang mananakop, lumaban at inextend yung himagsikan nung sumalakay ang mga Amerikano sa ilalim ng command ni General Maximino Hizon. Lumaban para sa hustisya, para sa mga magsasaka at manggagawa, at hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig. O para sa amin, mas accurate na sabihin na hindi siya World War II as much as a global anti-fascist war. Digmaan laban sa pasismo. No? Hanggat yun mismo ay ikinamatay niya rin. No? Hindi siya nabaril, pero dahil sa dekada na kanyang sakripisyo, no? Nagkaroon ng maraming kapansanan ng kanyang katawan. Dakila si Pedro Abad Santos. At katulad nung binanggit din namin, andun si Yufi nung kay Pinkian, na marami ring kamag-anak nun. No? Si Don Perico, yung kanyang palayaw, ay dapat angkinin ng buong bayan. Tayo ay lahat angkan ng katulad ni Pedro, katulad ni Emilio Jacinto ni De Jesus, kung kinikilala natin na tayo ay mamamayan ng bansa natin. Nakatuntong tayo sa balikat ng isang higante. Si Don Pedro Abad Santos, Don Perico, is isang very light-hearted way of calling and paying respect to such a great man. Don, sapagkat term of respect, but Perico as a nickname na parang kaibigan lang din natin. Ganito ang pagturing sa kanya ng mga magsasaka, no? Lalo na nung panahon ng kasagsagan ng kanyang liderato. From 1935, actually up to the outbreak of the Second World War or the Great World Anti-Fascist War, si Pedro Abad Santos ang kinikilalang pinakatanyag at pinaka-epektibong leader, no? Sa Central Luzon, kung saan dito pinakamalalim, pinakamalawak at pinakamainit ang tunggalian ng mga uri. Kinikilala siya hindi lamang dahil siya'y abogado na nagde-defend, nagtatanggol sa interes ng mga maliliit, kundi ang kanyang panawagan sa harap ng karahasan, lalo na ng mga Panginoong may lupa, ang kinakailangan natin ay welga, welga, welga. Ang pagwewelga ang tanging sandata ng mga mahihirap. Mass action ang pinakanais ni Pedro Abad Santos. No? Pag sinabi niyang kinakailangan ng himagsikan, hindi siya nanawagan ng armadong pakikibaka dahil nakita niya, naging saksi siya dun sa failure ng mga sakdalista, no? Na pinamunuan ng isang demagog na pasista rin. Ang sinabi niya, ang lakas ng mamamayan ay dapat nakaasa sa bisig ng mamamayan.
Hindi sa pagsasampalataya sa kung sino mang individualistic na bayani. Maraming nasulat si Pedro, no, na tingin ko relevant para sa atin ngayon. Halimbawa, sinabi niya, no, noong 1937, the ruling Filipino bourgeoisie, the ruling Filipino class, ruling class of the Philippines, is timid, ignorant, and backward. It is timid because it is aware of its weakness. It is ignorant for even its intellectual leaders lack understanding of advanced political and economic thought. It is also backward for its outlook and methods, which are almost feudal. All I am concerned with, sabi ni Pedro, is that working class unity and solidarity be preserved, especially at the present time when the danger of fascism is so imminent. Sa ating panahon ngayon, napaka-relevant nito. Bagamat magkakaiba ang geopolitical forces ngayon at parang binaliktad ng mundo dahil parang rumaragasa papunta sa pasismo ang Estados Unidos at ang mga magkakatunggali ay iba-iba na. Dati ang sinasakop ay Abyssinia, ngayon ay Ethiopia, may sigalot sa Spain, ang China ang kinukubkob, ngayon iba-iba na ang relasyon. No? Kaya ang sabi niya, sabi sa kanya no, ng mga tao, Wilson, sa trabaho ni Pedro Abad Santos, sabi ng isang observer, he is actually converting Pampanga into a laboratory of the social sciences because he has been empowering so many from below. Niloloko madalas din ni Pedro yung mga kasama niya ng mga komunista. No? Kasi si Pedro ay nagtatag ng Partido Sosyalista ng Pilipinas. Madalas niya rin binibiro yung mga komunista naman sa kabilang side. Sinasabi niya na itong mga komunista, masyadong dogmatic, boring, at saka bookish. No? Kasi sila naman ina-accuse na prone to violence kayo, puro kayo welga, puro aksyon. At yun naman ang gusto niya. Kaya nung kanyang dinescribe yung simbahan at mga lokal na opisyal, parang ngayon din ganun ang description niya. No? Sabi niya, all of them are subordinates functioning ad nutum, at the beck and call of their American and Spanish mentors, who obey perinde acti cadavera essent, who obey as if they are zombies. Nakikita natin sa pamahalaan natin ngayon, ang pagsunod sa utos ng mga may kaya, ng mga kawatan, na parang zombies na rin sila, kung saan ang pera, dun sila kikiling. Kailangan natin ng mas marami pang Pedro Abad Santos. Hindi tayo dapat naghahanap ng amo. Lalo ngayon, yung complication na dinaanan niya nung kasaysayan niya, sabi niya, bagamat isa siya sa pinaka masidhing aktivista na nagsasabing kinakailangan na ng independence ng Pilipinas sa Estados Unidos, sa harap ng banta ng bansang Hapon at ng mga pasista, sabi niya, hindi pwedeng basta itapon lang natin ang isa at yung isa ay gustuin na natin. Masalimuot, kinakailangan ng negosasyon pagkat ang interes ng mamayan kailangan manaig. Pag bigla tayong kumampi sa kung kanino, tayo ang matatalo. Katulad ngayon, paalala niya yon, huwag tayong maghanap ng amo. Hindi na natin kaaway ang Estados Unidos, pero hindi natin siya kaibigan. Ganon din sa China. Sariling bansa na nagsasarili, may sariling pananaw at sinasaalang-alang ang kinabukasan ng taong bayan, hindi ng iba. Yun siguro ang pinakamahalagang aral na pwede nating namnamin ngayon kay Pedro Abad Santos. Salamat, Wilson. Maganda sinabi niya, magandang reminder, hindi lang World War II ang konteksto ng buhay ni Pedro Abad Santos. Great anti-fascist war, nabasa ko yan. Tama, hanggang ngayon, kailangan natin ng ganyan. Kasi yung danger nga ng fascism ngayon. Thank you very much again to Mr. Eufemio Agbayani III, Desiree Ann Benipayo, and Mr. Red Constantino. Sa napaka-ganda niyong mga sinabi, reminder, at saka short historical background, bakit dakila si Pedro Abad Santos, Don Perico. May official na i-declare siya as one of the heroes ng Pilipinas.
Sa ngayon po kasi ang patakaran ng NHCP ay hindi po kami nagdedeklara kung sino ang national hero at sino ang hindi. No? Ito ay isang gawain na Kongreso ba? mula sa bayan po yung recognition na ito. And na-express lang yung recognition ng isang tao bilang isang pambansang bayani through, for example, holidays, through historical shrines and landmarks, no? And ang mayroon na recognition kay Don Perico sa kasalukuyan, mayroon siyang panandang pangkasaysayan sa San Fernando, Pampanga. So at the very least, na-clear natin yung siya ba ay recognized as an important part of our history? Yes. And it's set in literally iron. Technically hindi stone, set in stone, set in iron siya. Pero as to the declaration na siya isang national hero, actually, wala po kasi talaga tayong isang mahiwagang listahan na nandun lahat ng national hero, tapos magdadagdag na lang tayo na magdadagdag. Walang ganyan. Wala pong ganun. Actually, kahit si Jose Rizal at si Andres Bonifacio, makikita niyo sa ilang mga whereas na mga proclamation na nababanggit sila as national hero, pero wala pong, it is hereby declared that Jose Rizal is national hero. It is hereby declared that so on and so forth is a national hero. And ang maganda po kasi sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa kabayanihan, hindi kasi tayo yung tipo ng bayan na pag sinabi nating hero, siya lang yung magaling, siya lang yung dapat nating alalahanin. But rather, ang hamon, lahat tayong mga Pilipino, tularan yung kanilang halimbawa at yung maging bayani sa kasalukuyang panahon. So, kahit may mga nagdedebate, sino ba dapat national hero, ganyan-ganyan. Pero sa aking palagay, at sa palagay din ng, at based sa practice namin sa NHCP, pinapahalagahan natin yung mga Pilipinong may malaki at magandang ambag, net positive ika nga, sa ating pag-unlad bilang bansa, bilang mga bayani. And the very fact na isinama natin si Pedro Abad Santos sa kalendaryo ng NHCP for the milestones this year is an expression of recognition na isang bayani si Pedro Abad Santos na dapat kilalanin ng ating mga mamamayan. Dadaanin ko sa dalawang halimbawa po, no? Kinikilala ko na napakahalaga yung tanong yan. Kaya itong sagot ko ay tingin ko mahalaga rin. Two sides, no? Dalawang side ng parehong barya yan. Yung una, dagdag pa sa pagsang-ayon ko sa posisyon ng NHCP na hindi ito dinedeklara na isa bilang pinakamataas sa lahat. No? Actually, problema yan kasi sa classroom, ganito ang turo ng marami. Kaya hindi tayo makarelate sa ating mga bayani. Tinuturo sa atin na ang mga bayani natin mas gwapo, mas maganda, mas matapang, mas makisig, mas lahat kaysa sa atin. Hindi natin sila maabot. Mga choppy rin sila eh. Marunong kabahan, marunong sumablay. Pero nung nanawagan ng bayan, sinagot nila. So, ano yung maikling sagot dun sa tanong? Una, hindi kinakailangan din ideklara ng pamahalaan ng isang bayani para kilalaning bayani siya. Halimbawa ko, bago binigyan ng gawad si Ate Guy, lahat ng Noranian tinitingnan na siya na national artist siya, hindi kinakailangan, no? Dahil sinasabi kan dahil Noranian din ako, no? Pero si Nora Honor, hindi kinailangan ng titulong national artist para kilalanin siya. Nung binigay, salamat po, pero matagal na naming alam yan. Ano yung kabilang side nun? Kahit na ilibing mo kung sino man sa libingan ng mga bayani, hindi bayani necessarily yun. Alam natin may mga nilibing na hindi naman dapat ituring na bayani. No? So, nasa mamamayan yun. Ang last ko siguro na idadagdag, yung sinasabi lalo na ni Yufi na ang mamamayan ang siyang nagdiriwang, ang pagdiriwang ng mamamayan ang siyang nagtatala, no? Kung sino talaga ang mga bayani natin. Dito malaki ang pagkukulang ng mga kaibigan na nasa kilusang kaliwa, no? Na maalam, mabilis maalala ang mga petsa ng kaarawan ni Mao Zedong, ni Ho Chi Minh, ni Fidel Castro, ni Che Guevara. Pero wala akong naaalala na nagdiriwang ng deserving sa katangian ni Emilio Jacinto
at ni Gregorio de Jesus last year. Buti pa ang Kamuning Bakery, kinilala, no, yung kadakilaan nila. Ngayon, wala ring nagdiriwang sa 150th year ng isang revolusyonaryong katulad ni Pedro Abad Santos, nagtatag ng Partido Sosyalista ng Pilipinas. Walang nag-celebrate sa mga malalaking movements ngayon. May pagkakataon pa silang bumawi. Pwede pa silang magwasto sapagkat 130th year ngayon ng 1896 nung sumiklab ang himagsikan. Pwede pa silang bumawi at sana bumawi sila. Hinihikayat namin na hindi lamang sila pang issue, kundi i-celebrate katulad ng ibang mga bansa na pinagdiriwang yung mga bayani na nagtatag ng ating bayan. Sinabi kanina na original na katiponero siya laban sa mga Kastila, then lumaban sa Amerikano, kinulong pa. World War II din yata, kinulong din daw siya eh. Baka, can you elaborate a little bit yung mga sakripisyo ni Don Perico, ni Pedro Abad Santos, kahit na, to remind, kahit na short, lang, mga sacrifices niya, imprisonment niya. Yes. So nabanggit kanina ni Red na noong 1930s, nung lumalaganap na yung fascism sobra na. So Pedro Abad Santos was one of the strongest voices against fascism. So naturalmente, nung dumating yung Hapon, isa siya sa mga una talagang hinanap. Ang aga niya nahuli. So ang nangyari nung araw na yun, January 28, 1942, so the Abad Santoses evacuated to Manila. Wala sila sa San Fernando nung nangyari yon kasi sinabihan sila ni Jose na pumunta na kayo ng Maynila nung December kasi mag-open city si MacArthur. Mas magiging safe. Siyempre, alam natin ngayon na hindi naman sinunod ng mga Hapon yun, di ba? Pero at that time, siyempre, as cabinet secretary, yun ang binanggit ni Jose. Napakalapit kasi ng San Fernando sa Clark, di ba? So talagang yung bombahan doon, grabe. So lumikas ngayon sila at pumunta sa Maynila. Ngayon may rows of apartments sila dyan sa may PWU, sa may Taft Avenue. Magkakatabi yung apartment ng mga Abad Santos. So nabanggit ko kanina na ang kumukup-kup nga sa kanya, or hindi naman kup-kup, hindi maganda yung term, yung talagang partner talaga niya is yung younger brother niya, si Quirino. So nandun sila sa apartment ni Quirino. Kamiting niya si Crisanto Evangelista, Lino Dizon I think was also there, siya, and Agapito del Rosario. Si Agapito del Rosario is mayor of Angeles na kasama din niya sa Popular Frente Popular, and pamangkin niya ito. Maganda rin yung story ng mga Del Rosario dahil yung tatay ni Agapito pinatay ng mga Amerikano, no? Isa rin siyang revolusyonaryo. And si Pedro ang nagpalaki sa kanya. Parang tatay na niya si Pedro. So they were in this apartment. Hindi natin alam, may nagsumbong siguro and nagdatingan yung mga Hapon. Ang kwento ng mother-in-law ko, parang yung mga napapanood mo sa movies daw na ayan na yung Nazi or whatever darating, di ba? Ganun na ganun daw nangyari. As in, kitang-kita daw nung isang pinsan niya na may tumalon pa from the wall, ganun. So they fell into this dragnet, dinala lahat sila sa Fort Santiago. And doon siya matagal kinulong. Ang daming, siya, si Quirino, si Agapito, kinulong sa Fort Santiago for a very, very long time. But according to my mother-in-law, they were not hurt physically. Siguro owing to their higher stature, but I think the interrogations is enough to break you, di ba? Pero hindi ho na-break yung magkapatid na Abad Santos. And in 1944, it is not clear to me, the timeline is not very clear to me, but I would think late 43, 44, pinace siya under house arrest kasi mahinang-mahina na talaga siya. And ang tingin po ng pamilya is kaya yun ginawa ng mga Hapon kasi ayaw nilang mamatay si Tatang Perico sa doon kasi sila yung lagot, di ba? So he was placed under house arrest and placed in the house of his niece, Estrella Abad Santos sa Paco, na kapitbahay ni Jose Laurel. So first, in short, sinabihan ng Hapon na bantayan mo siya ha, kapitbahay nyo lang yan, i-house arrest namin siya. Pero come early 1944, yung kanya pong mga disciples sa AMT niya, Aguman Ding Maldang Talapag-Obra and Partido Socialista, na nagbuo na ng Hukbalahap at that time,
Itong isang regiment na headed ni Bernardo Poblete or aka Jose Banal, may galing may ano pa rin may nakakarating yung mga balita, may mga underground ano din ba. So sinabi na susunduin na siya, kukunin siya ng mga gerilla at ibabalik sa Pampanga. So the gentleman that he is, pinatawag niya si Laurel. Sinabi niya na ako po ay susunduin ng mga gerilla ng mga aking mga kasamahan sa partido. Kukunin nila ako ngayong gabi. Nagpapaalam ako sa inyo. Kung ako ipapayagan nyo, maraming salamat. But if not, just return me to Fort Santiago where I should die. Yun ang sabi niya. Ang sagot daw po ni Laurel ay, go. Tell our people that kung ako ay meron lang pagkakataon or may chance, nandun din akong lumalaban alongside them. Yun yung kwento ng pamilya. So, at that night, magandang maging movie to Imagine, inano siya, in-escape. Maliit na bangka daw po doon sa may isang mini, parang creek or tributary, that's what they said. And itong tributary na to, lalabas ng Manila Bay at doon papasok na naman ng another channel na aabot sa Pampanga. I was reading, Yufi, na yun din daw yung dinaanan ni, who was our first, the first Kapampangan hero, 1571? Nameless, the nameless hero, di ba? Pero may nabasa ako na yan din, more or less yan din the same channel that they brought. And he was brought to Minalin, under the care of Jose Banal or the Banal Regiment, where he stayed until 45, until he died. And yun daw po, pagdating daw po, nakausap ko yung mga descendants ng Banal Regiment. A lot of them are still in Minalin. And they said, he was not lying down, kasi may sakit na talaga siya, but he would rise, sit with Banal and his commanders, and he would plan yung mga raids and ambushes. Kasi katipunero siya, di ba? So, kanang kamay pa siya ni Maximino Hizon. He helped plan yung mga ambush. And in fact, there was parang may konting gulo within Hukbalahap. Sinabihan pa niya si Banal na mag-iingat ka kasi parang pinatawag siya, baka may mangyari. May kutob ako na may mangyayari. And true enough, may nangyari. Ibang storya din yun. Pero, he was that involved. Yun lang masasabi. Kasi marami akalain na nung nahuli siya, wala na, ganyan. So he was really very, very much involved. Even planning raids and ambushes against the Japanese in Pampanga. Thank you sa mga kwento. So, napaka-cinematic ang life ni Pedro Abad Santos.